Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang gabi sa inyo lahat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong painit na painit, no? Lalo nagiging interesting ang usapan mga ka-Wonder dahil dito sa issue na pagsiwalat ni Madriaga para itong bomba, no, na hinagis diyan sa mga DDS. At marami tayong nakita mga post na talagang nagwo-worry na raw itong si Sara Duterte. No? Di ka ba naman magwo-worry? Sinampahan ka ulit ng patong-patong na kaso. No? Yun nga rin. No? Dahil hindi pa rin niya napapaliwanag, sabi nga ni Cielo Magno, na sabi raw gusto lang daw siya paalisin, gusto lang daw siya hindi pa upuin ng 2028. Hindi nga naipaliwanag yun . Alam nga namang kalimutan yun. Napakalaki pong pera noon, 600 million plus. At base sa sinabi ni Sentry sa kanyang interview, no, parang ang pagkakasabi niya, kung hindi ako nagkakamali, sobrang laking bilyong halaga mga ka-Wonder. Na itong pera daw ng mga Duterte, nasa 300 to 600 billion mga ka-Wonder. Ganun kalaki. Gaya nga ng description na sinabi ko sa inyo noon doon sa pinakita kong video ng 1 billion, no? Kumbaga ganito siya, lagpas pa. Kalapad at mataas, siguro mga 1, 2, siguro sa 4 na layers o 5, no? Ganun karami ang 1 billion. Imaginein mo 300 nun or 600 nun. Ganun karami ang pera na na ini-enjoy nila kung yan man ay totoo yung sinasabi ni Trillanes. At kaya dapat mabuksan yung account ng mga yan para ma-confirm natin. At yan nga po ang tinatrabaho ng ombudsman ngayon. Well, anyway, pag-usapan natin mga ka-Wonder itong pakiusap ni Secretary Gadon at pakiusap din yan ni Pebbles mga ka-Wonder, ano? Na itong si Sara pala, meron siya dyang intel sa loob ng BJMP ayon kay Pebbles, na ito raw baka mamaya ipapatay daw itong si Madriaga, no? Maaring dalawang paraan ng pagkakasabi niya, no? Maaring lasunin daw itong si Madriaga, which is very easy. Kasi nga lalagay lang yan sa pagkain nila, may papayaran diyan o kung sino man yung sinasabi niyang intel, o kaya magparayot at mapatay itong si Madriaga. No? Parang alam niyo na yung mga ganung story na iyan ay napaka-posible. No? Yan po ay gagawing script. At gaya nga ng plano na tiguhin din si PBBM, ano, sa mamagitan ng paglalason din. At yan nga ang sabi ni Pebbles na dapat mag-iingat itong si Madriaga. At nag-warning naman itong si Secretary Gadon. Nanawagan nga siya actually. Pagkatapos niyang sabihin dito kay Sara na wala kang karapatan maging presidente dahil BO ka, ganyan ang sabi niya. Talagang ito nga, sinabi niya, nakiusap siya, nananawagan siya, na ilipat itong si Madriaga. No? Alam natin safe siya dyan kasi matagal na siya dyan. Pero dahil nga ito sa pinasingaw niyang natatago na baho, talagang nasa alanganin na ang buhay niya. Maari nga, sabi nga ni Pebbles, sabi nga ni Gadon, na maaring lasunin or magparayot para matigok siya. At wala nang magiging witness. Napaka-crucial po ng witness na to. Napaka-importante nito. Na pwede itong maging state witness. No? Dahil hindi naman siya yung most guilty. Hindi naman yung may mga criteria dyan ng pagiging qualified bilang isang state witness. So, kailangan ingatan iyang person na yan, na witness. Gaya ng mga nakikita natin sa palabas na tinutodas yung mga witnesses hanggang sa mawala ng matira. May nakita pa tayong senaryo na nasa ospital, natitira na lang at talagang pilit nilang nililigtas. So ganun po, no, nananawagan nga tayo na sana ilipat itong si Madriaga dyan mula dyan sa BJMP at ilagay siya sa isang safe na lugar, no, na talagang may nakadedicate na 2 uri ng gwardiya. Nagwardya of course ng lugar na yon at isang itinalaga na katiwala na siya ring magbabantay para safe mga ka-Wonder. At ito pang pinakawalang pasabog ni Madriaga. Naalala niyo ba si Taguba na siyang naging nakulong ng life sentence, nakawawa naman. Na itong broker lang yan si Taguba .
hindi siya yung pinaka big fish dyan, siya yung napakulong. Yan ang nakakalungkot. Kaya nga sabi ni PBBM na, tsaka ni Remulla, na itong mga involved, kahit yung mga senador na yan, ipakukulong yan. Intayin natin mga ka-wonder, no, yung sinasabi na yan. At sana hindi na yan makarelease. Kasi pag nag-iba yung presidente, baka parabasin na naman yan, no? Baka paalisin na naman yan, sasabihin, walang substantial evidence na nakita. Kaya dapat may nagbabantay rin dyan eh. Gaya nitong nasabi ni PBBM mga ka-wonder, no? Dito sa issue na flood control. Nung araw daw, ang ginagawa nila, itong contractor gagawin niyang trabaho. Kapag tapos na, pupunta siya dun sa kinaukulan at isasama niya yon. Ayan, tapos na yung proyekto namin, tapos na. Okay. Pag nakita raw na hindi ayos, ay hindi kita babayaran, hindi ganyan ang pinagagawa. Hanggang sa maayos yan, tinanggal daw yan. Mga ka-wonder, nitong si Digong at saka nitong si Bongo. Nagulat nga si PBBM, that is totally, parang hindi raw yun yung standard. No? It's a no-no, kumbaga. Nagtaka siya at pinatanggal yon. Kaya tuloy ngayon, usong-uso na yung mga ghost project na yan. Yung mga ginagamit nga itong flood control. At nagmaang-maangan pa doon sa salita na may mga ghost project. Alam mo, kukunti na lang talaga yung mga DDS. Konti na lang kayo. Mabubuksan na yung mga pag-iisip nyo. Lalo na rito sa nangyayari dito sa poon nyo na talagang malapit ng ma-checkmate. No? Mabuksan lang yung bank account niyan. At may ICC pa nag-aantay mga ka-wonder. Ito ngang balik tayo rito kay Taguba, no, na kinonfess nga nitong si Madriaga na ito raw si Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte. Nung sinasabi, itong mga magnetic lifter, no, na may mga laman ito na epekto sa kontrabando. At sinabi raw nitong si Ramil dito kay Mans Carpio na wag munang ituloy kasi nga mukhang may operasyon ang kapulisan at natutunugan na at baka ito ay mabisto itong nilalaman ng magkano ba yung halaga niyang shabu na yan, worth 6.8 billion noong 2017 at alam naman natin kung sino yung presidente ng 2017. 1 year niya pa lang yan mukhang mula sa 2016. At binalaan niya nga itong tauhan, no, ni dating Pangulong Duterte na huwag ituloy ang operasyon dahil natunugan nga ng otoridad, no, itong inaangkat na magnetic field lifters na naglalaman ng mga malalaking halagang shabs. No? So nagulat siya kasi sabi ni Mans Carpio kay Ramil, and I quote, sabi nito, "Then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate its release from customs under our monitoring," sabi ni Madriaga. Pero nagulat siya, sabi niya rito, after several days, na yung magnetic lifters ay na-release sa custom, no? Sa pamamagitan ng broker na si Mark Taguba, sabi ni Madriaga, no? Na sa kanyang sinumpaang salaysay, yung sinulat niya, na siyang pilit dinidebunk ngayon ng mga DDS vloggers, trolls at kung sino-sino pa. Basta lang makapagsalita. At syempre, sa pamamagitan ng salita nila, kahit na walang bigat yan eh. Kahit na wala yung bilang, yung mga nakikinig niyan kasi, na hindi rin gumagamit ng isip at hindi lang tumatakbo basta nag-iisip na yan. Oo lang yan. So, for the sake ng ganun na lang. Ano? At yung mga medyo malalalim at nag-iisip ay nauunawaan na, uy, teka lang. Hindi basta kumakagat. No? So, yun. At ito ngang si Mark Taguba na siya pang pinatawan ng life sentence matapos ideklara ng Manila Regional Trial Court, no? Noong Nobyembre 2024 at ang pangulo na niyan ay si PBBM. Kaya nga nagsisisangawa na yung mga baho nung nakaraang administrasyon dahil sa pagkakasangkot at pagpapuslit ng 6.8 billion, no? At yun, nakakalunos-lunos. At tinisigurado nga ni PBBM na hindi na small fish. Sample ng big fish, sabi nila, si Duterte hindi ba big fish yan? Ando doon na sa dahig. Sino pa? Eto si Bato, inaantay na lang yan. No, na wala pang release ang ICC, kaya hindi pa talaga siya maituturing na fugitive from justice. Kapag yan ay na-release na, susunod na dyan si Bongo, susunod na dyan si Sara at kung sino-sino pa. Lalong-lalo na, tinatrabaho na ng ombudsman itong mga isinampang kaso at ire-request yan sa AMLAC
na para buksan ang bank account nitong si Sara at malalaman yung billion-billion dyan na asset. Na pati to si Digong na mabuksan din yan. Hindi lang yan. Sabi nga ni Sentry, pati raw itong si Kitty Duterte, si Pulong, itong si Baste, yung si Anilet, si Digong, si Sara, na may joint account, tumatanggap daw yan ng every 6 months. No? If I'm not mistaken, 10 million every 6 months. No? 10 million mula raw dun sa drug money. At nagtataka sila bakit ang dami-daming pera daw nitong si Sara. Medyo may chismis dito na umiikot. Bagamat chismis ito, walang kumpirmasyon na itong tauhan yata ni si Uy ba yan? Si Uy na meron daw relasyon dito kay Sara Duterte. Yan po ay chismis pa lang. Hindi natin yan sinasakyan-sakyan kasi nga unless meron na yang patunay na siya talaga ay kabit o kalaguyo. So yun, anong pangalan to? Sammy Uy. Sammy Uy, ayan pala. Na sinasabi nila sa chismis na may karelasyon daw ito kay Sara Duterte. So yun po yung mga nangyayari mga ka-wonder na sana itong si Madriaga ay mailipat ng selda. At para safe, dahil kapag yan ay nawala, nako, goodbye ang isa sa mga mahalaga. Anyway, nandun si Matubato sa Dahig, andun si Las Cañas, andun pa yung iba, nandiyan na si Pebbles. By the way, speaking of Pebbles, nanawagan siya kay PBBM. Natuwa naman ako dito kay Pebbles dahil willing siyang sumuporta sa presidente at ini-encourage niya si President PBBM na lumaban. Kasi yun ang gusto ng mga kabila. Pagurin siya hanggang sa magsawa na. Sabi ni Pebbles, I will help you, Mr. President. Basta wag kang susuko. Ilalabas ko lahat ng resibo ng mga sinasabi mong malalaking buwaya. Ibig sabihin, napakaraming alam nitong si Pebbles dahil dati itong DDS na kung saan nagsisinga siya dahil alam na alam niya yung mga baho daw nitong mga Duterte. Kaya sabi niya kay PBBM na laban lang, kasi willing siyang ilabas yung mga sinasabing lahat ng buwaya. Ang sinasabi nito, malaking buwaya, malalaki. Sino kaya itong malalaking buwaya? Mga ka-wonder, comment down below. Ito kaya yung mga senador? Congressman? Sino kaya yan? Si Chavit medyo na nahimik, nakasuhan siya ng plunder. Medyo na nahimik siya. Kasi dapat di na siya nag-iingay. Yan, nakasuhan tuloy. At yung mga senador dyan, sabi nga ni Remulla, etong ang Diskaya pala, mga ka-wonder, na nag-iiyak na kasi makukulong na raw siya. Diyan sa mga post sa Facebook. Dapat nakita mo na yan, na foresee mo na yan, na it will happen one day kapag ikaw ay talagang siningil na. At ngayon iiyak siya na sa yaman nga nito. At hindi niya naman talaga binubuhos lahat ng gusto niya. Dapat kung gusto niyo mong maging state witness, wala kang mga reservations. Wala kang mga holding backs. Pero hindi niya binubuhos lahat. Sabi nga ni Remulla, mukhang ayaw niyang ikanta itong mga Villar. Sabi nga ni Remulla, itong mga Villar, si Mark, si Cynthia, hindi niya raw yan ibinubulgar. Imposible daw walang alam tong si Mark Villar kasi siya yung nakapwesto diyan that time. At imposibleng hindi mo yan alam. Meron ka ba nakikita na nasa taas boss, tapos ikaw yung nagpapatakbo, tapos hindi mo alam yung pagpapatakbo mo. So yun ang sinasabi niya dito. Kaya makukulong talaga tong mga Diskaya na to na nagpe-play pa Kaya deserve niyong makulong. Kung hindi niyo sasabihin yung totoo, yung may pinipili pa kayo. Kasi bakit? Natatakot naman yan mga ka-wonder siguro. Hindi natin alam, baka napagbabantaan o kaya, siyempre natatakot sila para sa kanilang pamilya. May mga anak yan May asawa siya, makukulong yung asawa niyan para magkahiwalay sila, yata sila ng So yun po mga ka-wonder, sana itong si Madriaga, itong si Ramil, ay mailipat sa isang safe place gaya nga ng sinabi ni Pebbles na meron diyang intel si Sara sa loob ng BJMP. At request nga ni Larry Gadon, Secretary Gadon, na ilipat, nanawagan siya ito ng safe na lugar. Ayun mga ka-wonder, hanggang dito lang tayo. Comment down below your opinion mga ka-wonder. Give me a thumbs up if you like this video para introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Of course, share this video para malaman nila na maaring nasa alanganin ang buhay ni Madriaga kung hindi ito ililipat
And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder, God bless!